Now, Ukraine itself has lowered its Isang military... umiiting na tensyon sa pagitan ng Russia at NATO ang lagi nating naririnig ngayon at ang pangamba sa lugar ng Pransya patungkol sa tumitinding tensyon sa Afrika. Halika atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nagbabanta ang Russia at NATO na magkaroon ng matinding tensyon. Sa katunayan, ito'y nangyayari na at hindi ito nangyayari sa Ukraine ng tiyak na oras. Oo, isa itong cyber attack na ginaganap sa isang tulay sa Baltimore na pumipigil sa isa sa mga pinakamahalagang lungsod sa pantalan sa Amerika. Ika pa ng redacted, ipinaalam ng Russia na aktibong kasama ang Estados Unidos at ang United Kingdom sa teroristang atake sa isang Moscow theater. Ibig sabihin ay ang CIA ay nagpapadala ng milyong-milyong dolyar sa cryptocurrency sa Ukraine upang puntuhan ang operasyong ito. Alam mo na ang parehong CIA daw na pumatay kay President Kennedy at ang nagpatalsik kay Rich Nixon ay gagawa ng isang bagay na ganito kahalay? Sinabi pa ng redacted, hindi sila makapaniwala sa mga pangyayaring ito na isinangguni sa kanila para ma-access ang isang dokumento ng CIA at ito ay nahayag sa buong mundo. We spoke to someone who had access to these still hidden CIA documents, a person who was deeply familiar with what they contain. We asked this person directly, did the CIA have a hand in the murder of John F. Kennedy, an American president? And here's the reply we received verbatim, quote, "The answer is yes. This is someone with direct knowledge of the information that once again is being withheld from the American public." And the answer we received was unequivocal. Yes, the CIA was involved in the assassination of the president. At binabanggit dito, tinulungan ng United Kingdom at Estados Unidos upang atakihin ang Moscow ng mga terorista na sila ang naging tulay upang patayin ang 140 na tao na sabay-sabay. At dahil dito, matindi ang tensyon ngayon na bumabalot sa pagitan ng Russia at NATO na hindi binabalita sa anumang news media, ika pa ng redacted. Isang malaking bagay na talaga namang ikinatatakot ng buong mundo, ang pagsabog ng World War III. At hindi man natin ito nakikita, alam natin at pansin natin ang mga ginagawa ng Diablo upang pag-awayin ang malaking bansa. Makikita natin dito ang tensyong nagbibigay ng mas malalim na rason kung bakit kailangang umpisahan ang World War III. Ang pag-atake ng mga teroristang grupo sa bansang Russia ay nagbibigay ng mas malaking hidwaan sa pagitan ng Russia, United States of America, maging ang mga kaanib ng NATO. Isa mo pa itong Pransya na siyang nagkakaroon ngayon ng malaking problema dahil ang Pransya ay umaasa sa mga likas na yaman ng Afrika tulad ng uranium, lithium, ginto, pilak at iba pang mga mineral upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Sa katunayan, ang higit sa 70% ng kanilang enerhiya ay nagmumula sa nuklear at ang kanilang supply ng uranium ay halos eksklusibo mula sa Afrika. Ang kasalukuyang pag-aangkin ng Pransya sa mga likas na yaman ng Afrika ay nagdudulot ng tensyon sa rehiyon at ang ilang mga bansa sa Afrika ay nagsasabing tapos na sila sa pang-aabuso ng Pransya sa kanilang mga yaman. Sinasabi nila na nais silang muling makuha ang kontrol sa kanilang sariling mga yaman. Ang rehiyon ng Sahel sa Afrika ay nagiging sentro ng tensyon kung saan ang mga bansa ay lumalaban laban sa pang-aabuso ng mga dayuhan. Ang sitwasyon sa rehiyon ay nagiging mas kritikal lalo na't ang mga puwersa ng Pransya ay sumasalungat sa mga grupo ng mga lokal na mamamayan at mga sundalo. Ang tensyon na ito ay nagiging sanhi ng destabilisasyon sa buong rehiyon at ang pagkilos ng Pransya ay lalo lamang nagpapalala sa mga bagong kaguluhan sa Afrika. Mga awit 95 verse 10, mahal ni Yahweh ang lahat ng namumuhi sa masama. Siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod niya. Sa kamay ng mga buktot, tiyak na ililigtas niya. Kaibigan, tayo ay magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay tumalikod sa ating mga kasamaan, sa ating mga kasalanan at tiyak ang kamay ng ating Panginoong Diyos na siyang magliligtas sa atin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Salamat po Panginoon sa inyo pong pag-iingat sa amin, sa pagbibigay sa aming Panginoon
ng katiyakan ng kaligtasan na hindi po namin masusumpungan kahit kanino man. Salamat Panginoon sa inyong mga kamay na siya pong nakahandang iligtas ang bawat isa. Kami man ay makasalanan na pag kami Panginoon ay lumapit sa inyo, just as we are, kami po'y tatanggapin po ninyo at papatawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Panginoon, kami po'y patawarin po ninyo at tulungan po kami makita ang mga plano po ninyo para sa amin. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng may panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.